Yan, ganito nung ngayon ang nangyayari sa ating ano, tanim dito. Ito oh, mga lanta na oh. Ating ampalaya lanta na. Sobra kasing init. Ang ano, ang hangin eh mainit na, ano, parang nasa pugon. Ay ang ating kalabasa oh. Kalabasa yan oh. Nagkalanta-lanta na. Ating kalabasa. Oh. Sobrang init. Pati yung ating ano dito, tanglad dito oh. Araw-araw dinidilig ko yan tuwing hapon dinidilig ko yan, pero talagang ano, lantas sila. Ito yung kamatis natin oh. Mayroon pa natitirang bunga, yun oh, yun, may hilog na isa. Ayos. Kaya nakagandahan kapag kami may tanim kahit paano. Alhamdulillah, meron tayong mga na harvest na pa kunti-kunti. Ang ating kamote rito, tinabuhan natin ng mga layak ng mga puno, kaya yan, ayos siya. Inshallah mamaya makakuha pa tayo ng mga layak doon. Yung mga tanglad dito nasa lupa oh. Ayos sila oh, hindi nalalanta. Pero yung doon sa may drum lanta eh. Hindi kasi makasipsip doon, dapat sige maayos ko pa. Pag-aralan ko pa paano maayos yung kulong yun, kasi yung problema doon eh. Hanapan ng paraan mamaya. Ang ating sitaw dito talagang sa sobrang init nagmistulang matanda na. Pero bata pa yung yung ating sitaw na yan. Kaso nga lang sobrang init eh. Naging mistulang matanda na. Sobrang init. Ito, yan. Yung ating malunggay dito sa kuwan pa rin, pinasok pa rin ng kuwan ng uod. Mamayang gabi inshallah matingnan natin yung parodiya na siyang nangingitlog diyan, nanganganak siya ng uod. Kapag mabisita ko inshallah mamaya papaya natin lantutay na. Tingnan nyo yung sitaw, hindi masyado siyang nalalanta. Kaya matibay sa ganda sa sitaw. Matibay sa init. Tapos yung puno pa, pinabulo natin ng mga tuyong dahon ng puno. Ayun, maganda yung sitaw ko pagka narito sa pinapagapang sa puno. Kita yun. Malusog oh. Ayan. Kaya maganda kapag yung sa pinapagapang sa puno ng mga sitaw. Kahit paano kasi lumalamig malamig yung kanilang lalamamigan yung kanilang mga dahon. Yan, ganito yung ating ampalaya, kaya nga lang kalalaki kinukuha natin. Kasi sobrang init, di na rin naman siya makalaki, tapos may mga insekto pati. Pag hindi naman siya naligtas siya sa init, doon naman siya sa insekto. Yan naman ang kalaban na yan. Kaya pag inaanin agad natin. Ito, hanap pa tayo ng baka may bunga dito yung ating ampalaya. Yung ating sitaw. Nagandahan sa sitaw kahit paano. Nakakabunga rin yung ating sitaw. Kahit mainit. Itong kalabasa ang talagang hindi siya makabunga. Pero itong sitaw tsaka yung ampalaya. Kaya dito sa Yambu, bagay na bagay dito yung mga sitaw tsaka ampalaya. Yan. Magandang itanim dito. Saka isa pang magandang itanim din dito yung blue ternate. Yan may blue ternate tayo dito.
Kaso magulang na yung kanyang ano eh. Madaling gumulang yung kanyang bunga. Kaya kailangan eh kapag ano, bumunga siya, agapan agad natin. Ang agad kasi sa kanya kahit na gayang mainit, napilit pa rin siyang bumunga. Yun ang kagandahan sa bluter natin. Kaya maganda rin ang bluter natin. Itong kamote, maganda rin. Oh. Kita nyo yung kamote. Oh. Wala siyang kalanta-lanta. Yan. Oh. Yan ang kagandahan sa, ano, sa kamote. Kaya maganda rin ang ano, kamote. Tingnan natin yung ating malunggay dito. Ayun. Oh. Buhay pa rin naman yung ating malunggay. Kahit paano, alhamdulillah. Yung sili, maganda rin sa ano, yung itong sili mga kuha yung mga haba. Ito tingnan nyo, alam mo yung sili natin, kahit mainit siya, yan o, nakaka ano siya, nakakabunga o, ito nyo, may buko. Ayun, nakakailang harvest na tayo dito sa ano, sa sili na yan. Kaya yung sili, maganda rin kahit mainit. Ano siya, yung matibay yung kanyang mga pollen. Kaya ano, nakakabunga rin siya. Itong talong dito, mahina yung ano, mahina yung talong eh. Hindi siya makabunga. Dali kasi matuyo yung kanyang mga pollen ng bulaklak, kaya wala, hindi siya makabuo ng ano dito, ng bunga. Kaya yan, ganyan ang nangyayari oh. Tuyo agad. Tuyo kanyang mga bulaklak. Natutuyo. Kaya hindi siya ano. Kaya yung talong, kahit paano naman yung talong, buhay naman siya kasi ito hindi naman nalalantay yung kanyang mga ano, kanyang mga dahon. Kaso nga lamang ano, yung kanyang mga bunga pang ano lang, pantaglamig. Yan ang kagandahan naman na yan. Haba naman siya kuha, pinatataba naman niya yung kanyang lupa kasi yung kanyang mga dahon din ng mga namamatak, yun ang mga magpapataba doon sa kanyang ano, sa kanyang lupa para pagsapit ng ano, ng tag-ulan, marami siyang mga sisip-sip na mga sustansya na mula rin sa kanya. Yan, itong gatong mga dilaw na dahon na yan, ginagawa ko eh. Pagka inilalagay ko na sa puno. Kasi misa kapag natuyo, na ano pa yan, natatangay ng hangin. Kaya buti pa, mag-advance na. Yan, kaya. Ito, sobrang init, tuyo na. Tuyo na yung ating palete ito. Yung red kalo, yan, bumubunga ng garto, maliliit. Kinukuha natin para natin mapakinabangan. At maliit. Makakatulong din sa ating katawan yung ano niya, yung fight na kaunti. Kasi siyempre hindi maiwasan na pangain tayo, nakakainom ng mga matatamis. So di kailangan meron tayong nakakain na mapapait. Dami na ng mga tuyo din sa ano, sa ilalim. Yan yung mga nilagay ko din sa ilalim. Yan. Kaya yung kagandahan sa ano, sa halaman. Yan naglalagay na siya ng sariling fertilizer. Ang kailangan niya lamang ay kuhan. Yung ibang mga hindi mapapapunta doon sa kanyang puno, kailangan kuhain natin at ilagay doon. Yung ating talong dito kahapon, naka-harvest naman dito dun sa ano, sa talong. Ayan. Kaya nakataon kasi nung ilang nakaraang mga araw, medyo malamig ang panahon. Ngayon ano na eh, mainit ang hangin. Dati nung nakaraan ko malamig ang hangin. Kaya yung ating talong dyan, ngayon eh, wala, uminit na uli. Tapos sobrang init kanina. Grabe ka. Alas 9 pa lang ng umaga. Grabe na kainit. Kaya, kita nyo yung ating kamote oh. Nakaganda sa kamote. Nilagyan natin ng yung mga dahon ng puno. Yan oh, pati mga bulaklak ng puno nilagay ko riyan.
para matakluban yung lupa. Kasi para pagka nagdidilig, hindi agad na tutuyo ang ano, ang lupa. Pero sa itaas talagang wala tayong magagawa diyan. Mainit talaga. So, mali balala kung lalagyan niya ng ano, ng net. Ito yung maganda, lalagyan ng net. Kaso wala naman tayong palagay diyan na net. Pero yung kamuti, okay. Kamuti. Ang ating sitaw dito, nalantam ang kaunti lang. Ay, nakaganda sa ano, sa sitaw, mga ano. Matibay yung sitaw sa ano, sa garaw. Itong ating ano, ating mga ating kalabasa rito. Lantal-lantas sa init. Mainit. Tingnan mo yung bulaklak ng ano, sitaw. Pero kahit paano, ano yan, nakakabunga yan. Ito may bukos yan. Yan, nakakabuko yan. Yan kagandahan sa ano, sa sitaw. Kahit pa isa-isa, okay na rin. Sobrang init, hindi nga makaya ng ano, ng aircon. Ng aircon pati, nakakuhan. Hindi nagtitrip yung kanyang breaker. Pati yung aming generator dito, wala. Lagi rin yung mamatay. Nag-overheat kasi yung ano, yung generator. Nag-overheat. Nakakuha pa tayo ng isang kamatis. Dito may kamatis pa uli, oh. Ayun. Nakakuha na ng kamatis. Kahit paano, ano rin naman. Yan, may makakuha pa tayong ano, sitaw dito. Pero kahit na ano, mainit, ay nakagandaan sa ano, sa sitaw. Alhamdulillah. Hanggang si ano, patuloy pa rin siya bumubunga kahit na mainit. Yun, oh, lumalantad na yung ating aloe vera doon. Kasi nalalantay itong ano. Ay nakagandaan din sa ano, sa aloe vera kahit na ano, yung natataklo po siya ng ibang mga halaman. Hindi siya ano, hindi siya maselan. Ganda, green na green. Ito yung ating ano dito, sitaw at saka sitaw, kalabasa, ampalaya. Nakagapang dyan sa puno. Ibay talaga yung ano, sitaw, alhamdulillah. Ayan, may bunga, oh. Ito, makakaanin naman tayo, alhamdulillah. Ayun pa, oh. Yan ang ganda sa ano, sa sitaw. Yun pa, meron dito, oh. Yan. Itong mga talbos na kartong ginagawa ko, pinapasok kong ganyan. Yan. Para kahit paano, sila yan, may buko dito. Kuha na natin din yan, buko ng ampalaya. Yan. Nakuha natin yan. Oops, kung tibay ah. Yan. Tibay. Ano pa tayo dito? Baka may bunga pa rin. Kasi katulad sa kabila, nakalaki yung bunga eh. Tigay. Ah. Good. Jata garam. Yeah, jata garam. Kaya ganyan na nangyayari. Pero kahit paano nakakatuwa at alhamdulillah kahit paano may na-harvest tayong pa konti-konti. Importante kasi yung may na-harvest tayong pa konti-konti. Agandahan naman yan yung mga ano,
Yung mga tangkay-tangkay na yan, pagka kunti, magiging fertilizer. Yan kaya nilalagyan ko pa nga ng mga kahoy. Yung mga kahoy-kahoy na mga nakikita ko. Tama mo yung ano, yung kamuti rito oh. Nalanta oh. Hindi kinaya yung ano, yung init. Lanta yung kamuti oh. Nalanta. Nalanta yung kamuti. Gusto kaya yung ano dito? Naku, ito yung ano. Sana mabuhay yun. Sili. May tinanim akong sili doon. Yun yung binunot na yung kabila doon yung talim niya sili. Binunot niya. Ang ginawa ko naman, pinutol ko. Tapos tinanim ko din yung ano. Yung puno. Yan oh. Baka sakaling mabubuhay siya. Siya alay mabuhay. Oh, may sili tayo. Yan ang ating mga tanim dito oh. Dito na sa pagitan ng ano ng building pero kita mo hirap na hirap pa rin ang ano. Hirap na hirap pa rin sila. Kahit sa pagitan sila ng ano ng building. Paano kasi mainit yung init ng hangin. Yun, nabuhay na ulit ng ano, kuryente. Sinusubukan pa rin nilang ano, buhayin yan. Yan o. Pwede na tayo mag-harvest ito ng kamatis ulit o. Uy, may bulok pa yung kuha, yung ilalim. Nanlambot yung ano yung kamatis sa sobrang init. Nanlambot. Ayan o, kamatis. So, yun. Alam ko nila. Kaya ganyan ang agatan kapag may tanim kahit pa ako tunti na kuha. Nakakaano tayo eh. Kung tayo nga mahilig sa ano, yung talbos ng kalabasa, may mga talbos tayong maharabas dito eh. Kaso lang yung ano eh, bunga kasi yung ano natin, yung hilig natin, bunga. Kaya wala tayong ano. Yung buko doon, yun o, may nabuko. Kaso hindi makapo-pollinate yun. Wala kasi pang pollinate. Mamaya kuha pa ako ng ano. Ito mo yung ating alugbati oh. Wala ano. Bumigay na sa sobrang init kanina. Talagang bumigay na. Hinidilig ko pa yan na ano, tuwing hapon. Pero mahina rin sa init yung ano. Yung alugbati na ganyan. Yung mga malalaki na ganyan na puti. Mahina sa init. Pang ano lang sila, pang taglamig. Kaya pagka mga ano, magtataglamig na yan, magandang magtanim nila yan, mga alugbati. Tsaka gusto talaga nila, yung kang lagi yung basang-basa. Eh pagkakatulad naman ito sa tamit sa haba rin itong aking binibilig, kaya hindi ko sila masyadong nagtitilig ng marami. Kaya ang ano, susunod, yung challenge ko, mga tatanim ko maya, katawin yung mga sitaw, palaya. Tatanim ko rin yung mga buto ng mga kalabasa. Kasi saan naman, ang alagaan mo kapag ay lumago, ano, mag-in fertilizer pagkatapos, napakinabangan din ng iba. Pero iba kasi dito na mahilig sa talbos, sila yung nakikinabang. Nakita nyo yung karton nangyayari sa talbos oh. Kita mo oh, sa sobrang init, tuyo. Kahapon, buhay, ano yan, sariwan-sariwa yan kahapon. Kaya sa sobrang init, tuyo. Ganyan katindi. Ngayon ano pa lang, Mayo pa lang. Ang pinakakatindihan dito yung ano, July, August. Yan ang katinding init dito. Sobrang init. Yan, ganyan kaitindi ang init dito. Kaya ano. Yan, oh, kita niyo yung mga kuha dito. Oh. Nasa puno pa yung ating kalabasa. Kita mo naman. Oh. Wala. Sa sobrang init, di kinaya ng kailang power. Yung ating ampalaya dito na dinidilig lagi natin, wala eh. Tinambakan ko pa yung puno na yan, kaso dito naman siya sa sobrang init. Ayun, init nga ng bato oh. Init. Bato. Hindi ka makakaupo eh, sobrang init. Ay, ganyan yung nangyari ko sa ating kalabasa rito. Pero yung atin namang dito, sitaw, yung kakandaan sitaw. Dito yung may mga bukos yun.
Yan, ito yung mga sulit dun sa likod. Yan. Ilagay natin dito sa loob para pag namunga sila, madali nating makukuha. Yan. Ganyan. O siya, sige, maraming salamat.